masyadong napapabayaan ng ating health sector, no? Mga nurses, doctors, lalo na sa ating gobyerno, no? Napakababa ng sweldo. So nawawala ang motivation to serve. Kaya ko naman po ikutin ng Luzon, Visayas, Mindanao base po sa aking kakayahan. Huwag lang ho tayo magmamalit ng kapwa dahil hindi nyo po alam kung anong meron ng isang tao. Ilang kandidatong hindi pinalad noong mga nakaraang eleksyon muling susubok sa 2025 midterm elections. We are very thankful po. Nandito po yung ating General Ibay to make sure na talaga maayos yung filing at gusto namin maayos at we want to make sure na peaceful po talaga itong ating election. Karahasan sa pagitan ng mga politiko ngayong midterm elections, iniiwasang mangyari ng Philippine National Police. Well, bahagi yun ng istorya, no? Pero hindi naman yun ang pinaka-principal na dahilan para sa pagbaba ng mga ratings. Lamat sa samahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, walang malaking kaugnayan sa pagbaba ng kanilang trust at approval ratings ayon sa isang political analyst. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. 10 suspect sa Acho Castillo hazing case hinatulang guilty ng korte. Mga suspect pinatawan ng reklusyon perpetua. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Naging maayos ang unang araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs ng mga nagnanais tumakbo para sa 2025 national at local elections. Kabilang sa mga naghain ng kandidatura ang ilang aspirants na tila suki na ng Commission on Elections kapag ganitong panahon. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang hapon Dante, gaano na ba karami ang naghain ng kanilang COC para sa national positions? June, batay nga sa pahayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pagkatapos na mag-closed ang COC filing ngayong alas 5 ng hapon, may 17 kandidato bilang senador ang nakapaghain na ng kanilang mga COC at 15 naman bilang mga party list organization. So sa kabuuan, dito lamang yan partikular sa tent city ng Manila Hotel ay nasa 32 yung nakapaghain ng kanilang COC at ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of the Nomination. At mamaya daw alas 7 ng gabi June ay magbibigay muli ng update ang COMELEC para naman sa kabuuang mga nakapaghain ng kanilang COC sa buong bansa. Likas sa mga Pilipino ang hindi agad sumusuko sa laban kahit ilang beses pang natalo. Ito ang pinatunayan ng mga unang naghain ng Certificate of Candidacy o COC ngayong araw sa tent city ng Manila Hotel na venue ng COC filing ng national candidates. Si Dr. Joey Montemayor kumakandidato bilang senador sa ilalim ng Partido Federal ng Maharlika. 2022 national and local elections ay tumakbo itong presidente pero hindi pinalad. Nalulungkot anya siya sa kalagayan ng health sector sa bansa. Masyadong napapabayaan ng ating health sector, no? Mga nurses, doctors, lalo na sa ating gobyerno, no? Napakababa ng sweldo. So nawawala ang motivation to serve. Samantala, si Alexander Encarnacion naman ay 2 beses nang natalo sa tinakbuhang national position. 2019 midterm elections bilang senador, kumandidatong pangulo noong 2022 elections at ngayon ay muli siyang susubok naman sa senatorial race.
Ang pangako niya, gagamitin ang sariling imbensyon para wakasan ang krimen at korupsyon sa bansa. Under Laissez Conso Popotresyo, malabo na pong mangyari na kayo pa ay gumawa ng mga illegal na gawain. Pero panawagan niya sa Commission on Elections o COMELEC na sana mailagay na ang pangalan niya sa opisyal na balota. 2 beses na kasing kinansela ng COMELEC ang kanyang COC dahil sa isyu sa kanyang kakayahan sa pangangampanya. Wala po kayong kakayahan ng mga kampanya nationwide. So, sa madaling sabi, nuisance po. Ganun po lumalaban. Tulad ni Encarnacion, humihiling rin si Happy Lubarbio sa komisyon na sana payagan na siyang maging opisyal na kandidato. 2022 elections ay sumubok rin siyang tumakbo bilang presidente. The last time that I joined the candidacy was 2022 when I tried to join in the competency of leadership in our country, which is President of the Philippines. But actually, hindi ako naka-join as one of the aspirant. Habang ang security guard naman na si Phil De Los Reyes naniniwala na kaya niyang ikutin ang buong bansa para mangampanya. 2022 elections ay idineklara siyang nuisance candidate. O kaya ko naman po ikutin ng Luzon, Visayas, Mindanao base po sa aking kakayahan. Huwag lang ho tayo magmamalit ng kapwa dahil hindi nyo po alam kung anong meron ng isang tao. Ayon naman sa COMELEC, bagaman tungkulin nilang tumanggap ng COC ng mga kakandidato, sinabi ng komisyon na may kapangyarihan din naman sila na kansilahin ito. Tulad ng nuisance candidate na parang pinaglalaroan lang ang proseso ng eleksyon. Yan na po mismo ang sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Serafica versus COMELEC. Wala kaming choice, wala kaming discretion kung hindi tanggapin ang COC. Basta ito ay nasa proper form, basta ito ay duly accomplished, basta ito ay notaryado. Bukod sa mga ito, kabilang sa naghain ng COC kanina ay ang re-electionist na si Senator Francis Tolentino na kasama sa senatorial slate ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang nakapaghain na rin ng Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance sa party list group ang Kabayan, ang Bumbero ng Pilipinas, Ako OFW, Aga Party List at Bayan Muna. Ang Bayan Muna Party List ay bigong makakuha ng pwesto noong 2022 elections. Kabilang naman sa mga isinusulong na advokasya ng party list groups ay para sa mga mahihirap at maging paglaban sa divorce bill. Ang ating pong adikain ay ipaglaban ang mga kapakanan at mga pangangailangan po ng lahat ng magsasaka at mga isda sa buong bansa. Akala lang ng mga babae, protection nila yan. No. The divorce law will favor men, not the women. John, ayon pa nga kay Chairman Garcia, sa kabuuan sa buong Pilipinas ay wala namang naitalang untoward incident o naging mapayapa ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa unang araw. Yan ang ating update. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Nag-uulat ang live mula dito sa Manila Hotel. Samantala, makakausap natin ngayon si COMELEC Chairman George Erwin Garcia upang idetalye sa atin ang mga naganap ngayong araw sa unang araw po ng filing ng COC sa national at local elections. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir June, at magandang hapon sa mga kasambahay, mga kababayan natin. Yan, ito na naman po tayo. First time niyo po sa inyong term na national level po ang inyong pangangasiwaan ngayong eleksyon. Actually, yes, pero although may partisipasyon na tayo nung national and local election ng 2022, bagamat hindi bilang isang chairman, kundi bilang isang commissioner. Sabi nyo kanina, maganda po yung unang araw natin sa walang untoward incident na nangyayari. Tapos merong mga inilabas nga po ng TRO. Unahin na po natin yung TRO ng Korte Suprema kanina po na ipinaliwanag yung nga po sa katapos ng press con para po sa kabatiran ng ating mga manonood. Actually, Sir June, welcome sa amin yon sapagkat gusto rin namin, nakikiisa kami upang masettle natin yung issue na hanggang ngayon ay may agam-agam ang lahat. Ang tanong, kapag ka ba appointive official ka at ikaw ay naging nominado ng isang party list, organization o political party, ikaw ba ay deemed resigned doon sa iyong posisyon? Kasi sabi namin, para lang masubukan yung bagay na yan, sabi namin, hindi ka deemed resigned. Kung hindi deemed resigned ka lang sa February 11. Ngayon, sinasabi ng Korte Suprema na TRO, and therefore, pag nag-file ng nomination at nasama dito sa atin, sila ay deemed resigned effective upon the filing of the certificates of nomination. So, lumalabas, yan ang state of things sa kasalukuyan sa issue at sa bagay na yan. Pero may sinasabi kayo na parang yun yung unang resolusyon na parang ni-revise nyo yun
yung resolution na parang sinasabi nyo nga, pumapabor ngayon sa inyo po iyon. Actually, yes. Ang sa amin naman, gusto rin nating i-clarify yung bagay na yan. Lalong-lalo na, Sir June, sa darating na 2028 national and local election. Meron kasing desisyon din ng Korte Suprema na sinasabi na yung mga political parties ang tumatakbo ay hindi yung mga nominees, kung hindi yung mga sectoral organization o political parties. At ibig sabihin, yung mga nominees ay miyembro ng Kongreso pero hindi sila ang candidates. Kung hindi pala sila ang candidates, so bakit sila di mo resign? So yun ang naging initial na interpretasyon ng COMELEC na sinasabi nga ng Korte Suprema, teka muna, COMELEC, wag niyo muna ipatupad dyan. In the meantime, they are deemed resigned upon the filing of the certificates of nomination. Kanina, kung meron mga nag-file po kanina na ganun ang sitwasyon, sila ay appointive official, ibig sabihin doon, ngayong araw na to, resign na sila sa kanilang mga pwesto. Babay na, goodbye na, wala na sila sa pwesto nila sa kasalukuyan. Ngayon po, sa mga party list group na sinasabi nyo kanina, meron na mga nadagdag. Meron din, una mo, may mga nadagdag. Pero meron din po ba kayong mga dinelist din naman o kinansila? Ay, opo, napakadami nating kinansila sapagkat kaya madami tayong kinansila dahil lumalabas mga hindi nakakuha ng 2% o hindi nagkaroon ng seat sa dalawang magkasunod na eleksyon. At dahil sabi ng batas mismo, pag hindi nakakuha ng isang seat sa dalawang magkasunod na eleksyon, automatically canceled ang kanyang accreditation. So napakadami dyan at halos kulang-kulang 200 ang nag-file ng petition sa atin upang magpa-accredit bilang bagong party list. And sa kulang-kulang 200 na yan, 42 lang ang aming na-accredit. So pinakamababa pa yon sa ating kasaysayan. So kabuuan, ang ilang party list group na lang po ang accredited ngayon ng 160. Kasama yung mga natira nung huli doon sa 2022 elections na mga nanalo o yung mga iba naman ay may participation pa. So 117 yon, more or less 118 plus 42, so lumalabas 160 lahat. Kaya doon may nagtanong sa inyo kanina, may parang may 4 na hindi nakasama. Hindi namin pinagbigyan political party sila sapagkat political party sila pwede mag-participate sa lahat ng posisyon, national posisyon. Pagkatapos ang ginawa nila sa halip na mag-file ng formal na petition, nag-file lang na manifestation na kami ay magpa-participate sa party list system. Sabi ng Korte Suprema, hindi ganon. Kinakailangan mag-file kayo ng formal na petition. Kaya hindi namin sila pinagbigyan. Hindi na pwede humabol para tapos na po kasi ang period ng pagpa-file ng mga petition na yan. Hanggang December 29 lang ng 2023. So may sinasabi ko, parang minimal lang ang mga naging problema kanina. Katulad niya, yung mga ilang kopya na dapat dalhin ng isang kandidato dito kanina, ang mga hindi nyo pinayagan dahil kulang yung kopya. Nyo nga po ulit, pakipaalala sa ating po mga kakandidato na talagang, kumbaga, masusi ninyo itong ipinatutupad. Alam nyo, tayo naman, gusto lang natin maging tama yung pa-file nilang candidacy. And therefore, magmula sa labas pa lamang, meron kasi tayong kaagad doon screening process. Nakita natin, 3 lang kasi yung kopya, dapat 5 paano pa yung kopya niya? Pagkatapos meron naman, wala siyang dala kahit isang certificate of candidacy, Sir June. So wala siyang dala kahit isang certificate of candidacy. Pagkatapos ang gusto niya, i-record nyo na lang. Sunod nyo na lang yung pangalan ko dyan na ako ay kandidato na. Hindi naman pwedeng gano'n. Kinakailangan na sa proper form, kinakailangan i-accomplish, panotaryo, may documentary stamp. So, yan po ay paraan naman para pagdating dito sa atin sa receiving, dire-diretso na yung pagtanggap. Hindi yung dito pa tayo makikipagtalo. Pagdating sa receiving, bakit kulang yan? Bakit hindi nyo nilagay ito? Etc. etc. Kaya nga, ang lesson ngayon sa unang araw, yung mga magpa-file ng candidacy mula sa October 2 to 8, kinakailangan, Sir June, yun namang i-accomplish ang lahat ng tama. At pinag-iisipan niya kasi otherwise pwede ka makasuhan ng misrepresentation. And therefore, kinakailangan makatutuhanan ang lahat ng deklarasyon mo. Meron na po bang nagpapaabot sa inyo na sa second day mas maraming personalidad na kilala ang pupunta rito? Meron po bang gano'n na proseso kayo? May mga paabot sa atin, Sir June, yes. May mga darating bukas ng umaga, mga alas 9 ng umaga. At mukhang mas madami sa October 3. Sa atin naman, whether kilalang personalidad o hindi kilala, pare-pares ang init ang aming pagtanggap. Sabi nga natin, everybody deserves the chance to be given that kind of welcome by the Commission on Election. Tama lang po yan. Kahit pa sinasabi ni iba, parang nuisance or whatever, walang nuisance hanggang ngayong araw na to. Later pa magdidesisyon ng COMELEC, lahat sila ay aspirants pa hanggang ngayong araw na to. Mga hanggang kailan kayo makapagdidesisyon niya pagka talagang di sila ubra? Mga hanggang November 30, dapat may desisyon kami sino ang nuisance, sino ang valid candidate, upang hindi na nakakasama yung pangalan ng mga panggulo sa ating listahan. Basta ito lang ang aking guarantee, Sir June. Wala tayo i-disqualify na nuisance dahil lang sa mahirap siya, o wala siyang kayamanan, o dahil lang sa dahop ang buhay. Sapagkat pagka ganun, nagdadagdag tayo ng kwalifikasyon nang wala naman sa saligang batas. Age
citizenship, residency, registration bilang botante, at literacy lang, able to read and write. Yan lang ang basic qualification para maging senador at maging miyembro ng party list. So, ibig sabihin po, unfair talaga kung ang reason ay dahil wala ka kasing pera eh. Kaya hindi ka dapat maging kandidato. So hindi nyo tinatanong kung may kakayanan ka bang mangampanya in a national level, parang gano'n pa? Alam niyo po kasi madami rin naman nananalo kahit naman hindi pumunta sa buong bansa. Ibig sabihin, makakaya mo mapuntahan lahat ang 42,007 barangay sa buong Pilipinas. Siyempre napakahirap naman talaga lahat yun. And therefore, madaming pamamaraan ngayon ng pangangampanya, social media. Pinapayagan naman natin ang social media sa pangangampanya. So, i-consider natin yan sa mga factors para sabihin kung legitimate candidate or valid candidate yung isang kandidato. Huling paalala na lang po sa ating mga kababayan. Total, ito po, panahon ng filing pa lamang po ito. Hindi pa po ito kampanya. May sinasabi nga kayo na pagka-kampanya, ibang panahon naman yun, di ba? Alam niyo, nakakalungkot nga dahil yung iba naman siyempre, tayo po kasi wala kami magawa. Alam niyo po, sa mga kababayan natin, sila po kasi ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Sa February 11 po yan at saka sa March 28. February 11 sa national position, March 28 sa local. Siyempre sa kasalukuyan, makikita niyo, kaalalaki na ba tarpaulin, mga talaga namang nagkalat, talaga may mga t-shirts pa, may mga ads, pero hindi pa po sila kandidato. Ibig sabihin, wala po pa silang violation, walang premature campaigning, hindi sila pwede makulong, hindi nyo pwede silang i-disqualify dahil hindi pa sila kandidato. Last na lang, kung sakasakali daw, at bakit natanong na sa inyo ulit, kung sakasakaling may representante, si dating Bamban Mayor Alice Go, at siya ay magfa-file, at tanggapin o hindi? Tatanggapin namin ang Certificate of Candidacy ng lahat, hindi lamang niya, ng lahat. May kaso man, ano man ang kalagayan sa buhay, sapagkat ang duty ng COMELEC ay purely ministerial lamang. Tatanggapin namin sapagkat yun ang aming naatasan sa amin na katungkulan. Wala daw po kaming diskresyon, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Serafica versus the Commission on Elections. Kung makakasama ang pangalan sa balota, ibang usapan po yan. Mas masusi yun. Na At maghihintay kami, Sir June, ng petisyon na magpa-file mula sa ating mga kasambahay sapagkat kaya nga natin ilalathala for the first time sa ating kasaysayan ang lahat ng certificates of candidacies ng lahat ng kandidato. Kaya si Hod ang kalahating milyon niya sa buong bansa, makikita ng lahat sa website ng COMELEC 2 linggo pagkatapos ang halalan ang lahat ng pangalan nila at mga COC nila. Very well said. Yan po si Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir June. Pa rin po ang tawag sa inyo. Maraming salamat po. Yan po si Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Samantala, isinasagawa sa Commission on Elections NCR Office sa San Juan City ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbong kongresista o kinatawan ng mga distrito sa Metro Manila para sa 2025 national and local elections. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sa San Juan City isinagawa ang COC filing para sa congressional districts mula sa dating tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Manila. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Maagang nagtungo sa COMELEC office sa Green Hills, San Juan ang mga supporter ng ilang tatakbong kongresista sa Metro Manila. Bit-bit ang tambol, mga lobo at color-coordinated na suot na t-shirts. Kanya-kanyang pakulo ang mga taga-suporta ng mga kakandidato. Nagdulot ito ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko sa bahagi ng Boni Serrano Avenue sa Barangay Green Hills. Tumulong ang mga tauhan ng pulisya at traffic enforcers sa pagmando ng trapiko, gayon din sa crowd control. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sa COMELEC NCR Office sa San Juan City isinagawa ang COC filing ng mga tatakbong kinatawan ng NCR Legislative Districts mula sa dating tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Manila. Upang matiyak ang kaayusan at seguridad, nagsagawa ng inspeksyon si San Juan City Mayor Francis Zamora sa COMELEC NCR Office. We will make sure, of course, na itong mga susunod na araw from October 1 to 8 ay walang maging anumang problema dito po sa COMELEC NCR. Ang mga concerns natin syempre is to ensure peace and order, to ensure na walang untoward incidents na mangyari. So far so good naman po. At of course, we expect more candidates to file as the days go by, lalong-lalo kasi marami ang gusto mag-file on the last day.
Samantala, ilang kongresista rin ang nakapaghain na ng kanilang kandidatura sa unang araw pa lang ng COC filing. Kabilang narito si House Speaker Martin Romualdez na tatakbong muli sa pagiging kinatawan ng 1st District ng Leyte. Naghain siya ng COC sa COMELEC sa Tacloban City. Isa rin si Navotas Representative Toby Chanco sa maagang naghain ng kanyang COC para sa ikalawang termino sa ilalim ng partido na Votenyo. Maaga siyang nag-file ng COC sa COMELEC NCR office sa San Juan dahil kinakailangan niyang asikasuhin ang local bets ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Si Congressman Chanco ang campaign manager ng senatorial slate ng Marcos administration. Para tapos na, tsaka dahil nga nung in-appoint tayong campaign manager, ang dami pa na, hanggang kagabi, ang dami pa namin ginagawang arbitration doon sa mga local fights, di ba? So, para mabigyan ko na ng panahon yon. Ilan pa sa re-electionist House lawmakers na naghain ng kandidatura sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, House Assistant Majority Leader 5th District Representative PM Vargas at Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy. Nakapaghain na rin ng COC sa Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Jong Bonafe. Tatakbo naman si Kong Salceda bilang gobernador ng Albay sa ilalim ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Sa isa namang pahayag, nilinaw ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na hindi siya tatakbong senador. Anya, muli siyang tatakbo bilang kongresista sa ikalawang termino. Pinahihintulutan ng konstitusyon na makapagsilbi ang bawat miyembro ng House of Representatives nang hindi hihigit sa 3 magkakasunod na termino o katumbas ng 9 na taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilan sa mga naghain ng kandidatura sa Bulacan at iba pang lugar sa Northern Luzon ang minabuting mag-file ng mas maaga ng kanilang Certificate of Candidacy o COC upang mas makapaghanda pa sa ibang mga bagay para sa darating na eleksyon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Walang notaryo, walang doc stamps, hindi yun po ay hindi. Kailangan po kompleto. Tapos yung ating form po, kailangan completely. Hindi na ipinagpabukas pa ng ilang personalidad sa politika sa iba't ibang lugar sa Luzon ang pagkakataon na makapaghain ng Certificate of Candidacy o COC sa unang araw nito ngayong October 1. Sa Pangasinan, si Re-electionist Board Member Philip Chodor Cruz ang nagbukas ng COC filing sa Dagupan City para tumakbo sa parehong posisyon. Sa Ilocos Norte naman, nakilalang baluarte ng mga Marcos. Magkasamang naghain ng COC ang incumbent governor na si Matthew Marcos Manotoc at si Vice Governor Cecilia Araneta Marcos na parehong tatakbo bilang re-electionist. Samantala, dito sa Malolos, Bulacan ay sa mas malaking venue ginanap ang filing ng COC. Gaya ng ibang lugar, iniiwasan ng COMELEC na magsiksikat at maging magulo ang paghahain ng kandidatura ng mga naghahangad na maluklok sa pwesto sa darating na hanalan. Bukod sa maigpit na pagbabantay ng mga pulis sa loob at labas ng venue, maigpit ding ipinatutupad ang 3 companion facility kung saan magpapail ng COC ang mga kandidato. Doon po sa mga aspirants natin, hopefully po sumunod lang po tayo sa ating mga polisiya na 3 companion lang po kada kandidato para po maiwasan din natin ang pagkumpul-kumpul and of course para po sa security din ng lahat. Si incumbent Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro ang ilan sa maagang naghain ng COC sa Bulacan. Habang kasabay rin nilang naghain ng kandidatura ngayong araw si incumbent 2nd District Representative Tiche Pancho. Ngayong maghapon, umabot sa mahigit 15 kandidato sa iba't ibang posisyon ang dumating sa Hiyas Malolos, Bulacan para maghain ng COC. Samantala, gumamit naman ng makabagong teknolohiya ang Rizal PNP katuwang ang COMELEC para sa pagpapatupad ng maigpit na seguridad sa filing ng COC sa probinsya. Mayroong mga high-end cameras at drones ang PNP at COMELEC sa Rizal para sa monitoring ng security ng mga aspirant na maghahain ng COC. Bukod dito, mayroon rin silang inilunsad na Blue Caps Mobile on Wheels kung saan namomonitor ang deployment ng pulisya 24/7.
Gayon din ang mga lugar na dadaanan ng mga kandidato na maghahain ng COC hanggang sa makarating sila sa mismong COMELEC office. Layo nito na mabantayan ang kanilang seguridad bago at pagkatapos ng paghahain ng COC. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lahat ng mga appointed official ay dapat ituring na nagbitiw na sa pwesto kapag naghain ng kandidatura o tinanggap na ang nominasyon bilang party list nominee. Ito ang binigyan diin ng Korte Suprema sa inilabas na Temporary Restraining Order o TRO laban sa Commission on Elections. Pinagbabawalan ng SC ang COMELEC na ipatupad ang Section 11 ng COMELEC Resolution No. 11045 kung saan pinapayagan pa rin manatili sa pwesto ang mga appointed officials kahit na nominated na sila bilang party list representative. The court granted the prayer for TRO effective immediately. COMELEC is enjoined from implementing Section 11 of its Resolution No. 11045. All parties are required to observe the status quo that public appointed officials are deemed resigned upon filing their certificate of candidacy. Pinasasagot din ng Supreme Court ang COMELEC sa petisyon ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal kung saan kine-question nito ang legalidad ng naturang resolusyon. Ilang first-time candidate at mga hindi pinalad sa nagdaang halalan ang nanguna sa paghahain ng Certificate of Candidacy ngayong araw sa Davao City at Negros Oriental. Wala pa namang paramdam kung kailan maghahain ng COC ang ilang kilalang politiko sa lugar, ngunit inaasahan ang formal nilang pagdedeklara ng kandidatura sa ilang posisyon sa kabuuan ng COC filing period. Mula sa Dumaguete City, ito ang balita ni Lalay Moreno, live. Ngayong hapon, Lalaine, kumusta naman ang maghapon dyan sa filing ng COC dyan sa probinsya ng Negros Oriental? Mayong gabi, June, at kanina nga simulang umaga ay nagbantay tayo dito sa opisina ng COMELEC sa Negros Island Region, pati na dito sa Dumaguete City, at medyo tahimik itong nag-file ng Certificate of Candidacy dahil nga sa buong maghapon ay nasa 4 lang ng aspirants ang nag-file dyan sa dalawang COMELEC offices. 4 na aspirants pa lang ang naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy sa COMELEC office ng Negros Oriental at Dumaguete City sa unang araw ng filing period. Pagkabukas ng opisina ng COMELEC kaninang umaga, agad naghain ng COC si Jemmy Merto bilang congressman ng 2nd District ng Negros Oriental. Ayon sa COMELEC, ilang beses nang kumakandidato si Merto pero hindi ito nanalo. Sa Dumaguete City naman, unang naghain ng COC ang first-time aspirant sa pagkakonsihal ng Dumaguete City na si Liza Perdeses bilang councilor ng lungsod. Happy and excited, and this is also my first time to run as councilor talaga, pero ako ay kagawad karon sa amoang barangay. Ayon sa COMELEC Negros Island Region, hawang walk-in applicant sa mga ito at wala pa mga kilalang politiko o incumbent officials ang nag-abiso kung kailan sila maghahain ng kanilang COC. Actually, mingaw pa karong adlaw yun. Dili pa kay daghan nag-file. Base ang uban ani ato pagin sa Pizza 8, no? Si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria sinabing sa October 5 pa siya maghahain ng COC, habang sa last day naman ng filing period si Pamplona Mayor Janice Digamo. Wala pang petsa kung kailan maghahain ng COC si dating Governor Pride Henry Teves. Sa Antique naman, nakapaghain na ng COC si Congressman A.A. Ligarda na kapatid ni Senador Loren Ligarda. Sa Davao naman, isa pa lang ang naghahain ng COC ngayong araw. Ito ay si Ramil Fernando Brucal, 54 anyos,
na professor mula Turil, Davao City. Isinusulong niya ang pagkakaroon ng dagdag na scholarship program lalo na sa mga kabataang mahilig sa sports. Being Alex instructor for how many years, some of my students, they don't continue their studies because of financial support. But later on, I keep in my mind that no one will help them except for their education. Ilan sa mga matutunog na pangalang inaabangan ng maghahain ng COC sa Davao City ay ang kampo ng mga Duterte at Nogales bilang alkalde ng lungsod. Isang religious group leader din ang inaabang tatakbo bilang mayor doon, bagaman wala pa itong kumpirmasyon. Sa vice mayor naman ay re-electionist na si Melchor Kitain Jr. na walang kalaban sa nakaraang filing ng COC. Ang posibleng kalaban din ito sa pagka-vice-alkalde ay si Councilor Bernie Alag na nanalo na bilang vice mayor noong 2016 election. Bagamat inulan ay matyaga pa rin nagbantay ang security personnel sa seguridad sa COC filing, pati na ang mga miyembro ng media na nagko-cover ng event. Paalala naman ng COMELEC sa election aspirant na sundin ang guidelines at protocols sa pagkain ng kanilang mga COC upang maiwasan ang anumang aberya. Samantala, June, sa bahagi naman ng Bacolod City, Negros Occidental, nitong hapon lang ay naghain ng kanyang COC si dating Bacolod City Mayor Emilio Leonardia. Ang kanya namang tatakbuhan ay sa pagka-congressman ng Lone District ng Bacolod City. Yun mo nating balita mula rito sa Dumaguete City News. O dyan sa lugar na kinalalagyan mo ngayon, Lalaine, nagkaroon ba ng pagbabago sa paglalatag ng security ang PNP dyan? May mga checkpoint ba, Lalaine? Yun, naglibot tayo, no? Mayroong mga checkpoint na inilagay itong Negros Oriental PNP sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental. Bagamat sinabi kasi ng PNP na wala silang namomonitor na private armed group, pero despite that, hindi pa rin nila bababaan ang kanilang seguridad. Kumbaga, hindi pa rin sila kumpiyansa. Maliban dyan, ay merong nasa 8 to 9 na mga PNP personnel na nakalatag sa bawat COMELEC offices at meron din ng mga pulis na nagro-roving. At ayon nga sa COMELEC ay kung kinakailangan ay posible nilang i-rekomenda na isa ilalim sa COMELEC control ang buong Negros Oriental pagkatapos ng COC filing kung magkakaroon ng talagang mainit na labanan sa politika. Kasi nga June, inaasahan natin na magpa-file itong si Bright Henry Teves at si Mayor Janice Digamo sa mga susunod na araw. May kukonsidera ba o naikonsidera ba ng COMELEC na iyang lugar na yan sa Negros Oriental na yan ay maaring hotspot o area of concern? Lalaine? Yun sa ngayon, hindi pa, tinanong din natin yan sa COMELEC, pero hanggang sa ngayon nga ay hindi pa nila masabi kung hotspot na or areas of concern itong buong probinsya ng Negros Oriental. Pero konting background lang doon kasi noong nakaraang taon, October 2023, barangay elections ay nasa ilalim ng COMELEC control itong buong Negros Oriental dahil nga sa pagkapaslang kay Governor Roel Digamo at tinuturong suspect itong matinding kalaban niya sa politika na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi. Pero sinasabi ng COMELEC ay nasa kanilang posibleng isailalim sa COMELEC control kung kinakailangan dahil nga malalaman pa natin yan pagkatapos ng COC filing sa October 8. Pero sabi naman ng Negros Oriental PNP, nakahanda naman sila ang kanilang puwersa sakaling isailalim sa COMELEC control ang Negros Oriental. Maraming salamat, Lalaine Moreno, nag-uulat ang live mula sa Dumaguete City. Sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, mayroong ilang first-timers at re-electionist na ang nagsubite ng kanilang mga COC para kumandidato sa local posisyon para sa 2025 midterm elections. Ito ang balita ni Jed Neresina. If I will run on Quezon, I will be very, very happy. And this is to the grace and glory of God. Sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Quezon City, ilang re-electionists ang naghain ng kanilang kandidatura para sa lokal na posisyon.
Gaya na lang nila incumbent City Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Giancarlo Soto. Bandang 1:00 ng hapon nang sabay na magsumite ng Certificate of Candidacy ang alkalde at vice-alkalde ng lungsod. Sinamahan sila nila Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde, former Senate President Tito Soto, dating House Speaker Feliciano Sonny Belmonte at iba pa. Ito na ang magiging pangatlo at huling termino ng dalawang opisyal kung papalaring manalo muli sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Mayor Belmonte at Vice Mayor Soto, nananatili ang kanilang prioridad para sa kanilang nasasakupan. Same social services, health, shelter, environment, syempre hindi nawawala yan. Being a business-friendly city para dumami ang mga jobs para sa mga mamamayan natin. Pero para sa akin, i-uplift lang talaga yung buhay ng mga mas mahirap. Protection of families. Para sa akin, para lumakas ang ating bansa, kailangan tutukan ng bawat pamilya sa buong Pilipinas. Protection from all kinds of abuse, discrimination, and other sorts of violence. Bukod dito, nag-file na rin ng Certificate of Candidacy ang Filipino actor na si Enzo Pineda. Isa si Enzo sa mga tatakbong first-timer bilang konsehal, partikular na sa District 5 ng Quezon City. May inspiration po on why I'm gonna run kasi matagal na po akong active sa mga different non-profit organizations and nakita ko po talaga na hopefully I can make a difference po dito po sa District 5 Quezon City. Ayon sa COMELEC, naging maayos at matiwasay ang unang araw ng filing ng COC, partikular na rito sa Quezon City. Hindi rin naman nila ganun karami ang political aspirants dito, di gaya sa ibang lugar o lungsod. So far, lahat naman ayos kasi pag bago pumunta dito, pupunta muna sa step 1, isi-screen yung COC, kung okay siya, kumpleto siya, gano'n. Bago pumunta dito, so bago siya pumasok, screen na. Kung may kulang or kumpleto, bago siya pumunta dito at re-receive na lang. Samantala sa Navotas City muling tatakbo sa pagka-alkalde, si incumbent City Mayor John Ray Tiangco. Kabilang siya sa mga maagang naghain ng COC kanina. Nakapag-file na rin ng kanyang COC si Senator Nancy Binay na tatakbo bilang mayor ng Makati City. Si Senator Binay ay tatakbo sa ilalim ng United Nationalist Alliance, ang partidong itinatag ng kanyang ama na si dating Vice President Jejomar Binay. Samantala magsisilbi namang running mate niya at tatakbo sa pagka-Vice Mayor ng Makati si Monsur del Rosario. Sa lungsod naman ng Maynila, naghain ng kanyang COC ang social media influencer na si Rose Martan Pamulaklakit na sasabak sa pagkakonsihal ng unang distrito ng nasabing lungsod para sa 2025 midterm election. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging mapayapa ang unang araw ng filing of Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa susunod na halalan. Ayon sa Philippine National Police, wala silang naitalang anumang untoward incident ngayong araw at umaasa silang mananatili ang ganitong sitwasyon hanggang sa matapos ang 2025 midterm elections. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We are very thankful po. Nandito po yung ating General Ibay to make sure na talaga maayos yung filing and gusto namin maayos at we want to make sure na case po yung kanilin. Walang anumang problemang naitala ang Philippine National Police sa unang araw ng paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, payapa ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa buong bansa. Gayunman, mahigpit pa rin ang kanyang bilin sa mga pulis na mag-deploy ng sapat na bilang ng mga tauhan sa ground upang maiwasan ang karahasan ngayong election season. We don't want anymore yung mga nangyayari na killings after that. Yung the past months, marami tayong nakikita na mga tinatamaan ng political killings. Kasama po ito, we're studying it. Sabi ko nga sa natin, let us be more vigilant. No more yung mga
killings. Tapos yung very political po kami ngayon. Sinabi pa ni General Marbil na pinag-aaralan ng PNP ang pagpapatupad ng mas maagang gun ban para sa 2025 midterm elections. Yung gun ban, we're studying po kung yung gun ban kung mas earlier, no? Pero ang hinahabol po talaga namin yung talagang yung mga loose firearms right now. Kaya very careful po kami. Sabi ko, ang nangyayari kasi kami natin mga loose firearms, kaya nga very strict po kami ngayon. But kinukonsider talaga namin na early po yung gun ban po natin for this. Tiniyak din ni PNP ang paglilipat sa mga tauhan na may mga kaanak na tatakbo sa kani-kanilang lugar. Ito'y upang manatiling apolitikal ang mga pulis at hindi maimpluwensyahan ang magiging resulta ng halalan. Of course, yung mga may kamag-anak yan talagang they have to be assigned anywhere. Hindi po doon sila pwede ma-assign kung asan sila may kamag-anak. Very po yan, nasa batas po natin na hindi po sila dapat makatulong doon sa mga ganung bagay. We have to be more apolitical. Apolitical po dapat kami, wala po kaming bias. Kaya tama po yung sinasabi niyan, tatanggalin po namin yung mga pulis na naka-assign po doon asan sila may kamag-anak. Kinumpirma din ni General Marbil na maraming magre-retirong opisyal bago ang eleksyon kaya magkakaroon ng reshuffle sa mga regional directors. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Parehong nakapagtala ng pagbaba sa kanilang approval at trust ratings sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey results ng Pulse Asia. Mayroon namang nakikitang dahilan ng isang political analyst kung bakit may pagbaba sa ratings ng dalawang top official. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Bahagi yun ng istorya, no? Pero hindi naman yun ang pinaka-principal na dahilan para sa pagbaba ng mga ratings. Walang malaking kontribusyon ang lamat sa relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kaya naitala ang pagbaba ng kanilang trust at approval ratings. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, normal lamang ang bahagyang pagbaba sa ratings ng dalawang top officials, lalo na sa kalagitnaan ng kanilang termino. Normal yon kapag nasa gitna ka na ng term mo. Kasi unang-una, meron nang nakikita yung mga tao kung anong mga nagawa mo. Batay sa September 6 to 13 Pulse Asia survey result, bahagyang bumaba sa 50% ang approval rating ng Pangulo mula sa 53% noong Hunyo. Bumaba naman ng 2% ang trust rating ng Pangulo. Bumaba rin ang approval rating ni VP Sara ng 9% at nakakuha siya ng 61% trust rating mula naman sa 71% noong Hunyo. Ayon pa kay Casiple, ang tiwala ng mamamayan sa Pangulo ay may epekto sa kanyang mga inendorsong kandidato, partikular na sa magiging resulta ng eleksyon. May epekto yun. Kasi lalo na sa presidente, yung mga i-endorso niya, titingnan na hindi lamang dahil kung sino yung mga taong ito. Titingnan din bakit in-endorso ng presidente. At siyempre yung tingin ng tao sa presidente, nakaka-apekto yun. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi dapat agad sabihan at ituring si Alice Guo alias Guo Huaping na isang Chinese spy ayon kay Senator Joel Villanueva. Ito ay matapos mabanggit sa documentary video mula sa isang foreign news channel na Chinese spy umano si Alice Guo. Ngunit ayon sa mambabatas, dapat munang magsagawa ng kaukulang investigasyon upang mapatunayan ang naturang aligasyon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, una pwede nating tingnan yan, ngunit hindi yan yung magiging basihan ng ating committee report. Kaming mga senador, alam na namin yan, lalo na yung medyo matatagal na rito. No? Hindi tayo nag-iimbestiga just to get someone else's report or conclusion. No? Dapat magsagawa ng sariling imbestigasyon ng Pilipinas kaugnay ng impormasyon na isang Chinese spy si Guo Huaping na mas kilala bilang Alice Guo.
Ito ang binigyan din ni Senador Joel Villanueva matapos ang isiniwalat ng isang self-confessed Chinese spy sa documentary video ng Al Jazeera News Channel, isang foreign news channel na bagyang pinopondohan ng Qatar government. Paliwanag ng mambabatas, dapat ipakita ng bansa na kaya nitong gampanan ang pagsasagawa ng sarili nitong investigasyon. Hindi tayo dapat umasa at hindi dapat natin paniwalaan in toto yung mga sinasabi, whether this is an international news outlet, ito ay galing sa ibang bansa ng mga intel reports, etc. Dapat may sarili tayong bansa. Gayunman, nilinaw din ni Senador Joel Villanueva na hindi rin naman dapat iisang tabi ang posibilidad na isang Chinese spy si Alice Guo. Hindi naman natin sinasabing hindi siya spy, no? But we are just saying na we cannot make that conclusion right away. We just wanted to make sure that we have our own investigation and we make sure that our investigation, our information gathering actually works. Inaasahan na sa mga darating na araw ay itatakda na rin ang susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng mga isyong kinasasangkutan ni Alice Guo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Planong magpatawag ng snap elections ni incoming Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Base sa mga inisyal na impormasyon, plano itong isagawa sa October 27. Ayon kay Ishiba, maganda na habang maaga pa ay makuha na ang pagsang-ayon ng publiko. Inaasahan na idideklara ni Ishiba ang pagbuwag ng parlamento sa October 9. Ayon sa mga local or ulat ng mga local media bilang paghahanda para sa halalan. Nangako si Ishiba na ibabalik ang tiwala ng publiko sa Liberal Democratic Party at palalakasin ang ugnayang pangdepensa sa mga kalapit na bansa na nababahala sa mga aksyon ng China kamakailan. Nananawagan ng ceasefire o tigil putukan sa Lebanon, si US President Joe Biden. Ito ay sa kabila ng inaasahang Israeli troop deployments na magreresulta sa ground intrusion laban sa Hezbollah militants sa southern Lebanon. Ilang top aides na rin ni Biden ang nananawagan ng ceasefire sa pamamagitan ng diplomatic resolution sa karakasan. Layo nitong makabalik na ng kani-kanilang tahanan ang libu-libong residenteng napilitang lumikas sa Israeli border. Isinara na ng United Kingdom ang huling coal-fired power plant nito. Nangangahulugan itong tinatapos na ng bansa ang 142 years nitong pagsandig sa fossil fuel at nagpapakita ng maigting hakbang upang bawasan ang kontribusyon ng UK sa climate change. Tinapos na ng huling coal power station ng bansa ang operasyon nito araw ng Lunes, September 30. Nagsimulang mag-operate ang Ratcliffe onshore mula taong 1967. Pinangangambahan ang epekto sa supply chain ng Estados Unidos sa isasagawang port strikes ng dock workers. Ito ay bago ang inaasahang presidential election at busy holiday shopping season. Araw ng Martes, October 1, nakatakda ang walkout ng libu-libong miyembro ng International Longshoremen's Association sa 14 na pangunahing ports sa East at Gulf Coast. Bunsod ito ng hindi pagkakasundo sa 6-year master contract kung saan covered ang 25,000 port workers sa in-container at roll-on at roll-off operations. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Hindi kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon para sa writ of amparo ni dating presidential spokesperson Harry Roque.
Inihain ng dating opisyal ang petisyon upang mabigyan siya ng proteksyon laban sa contempt at detention orders ng Quad Committee ng Kamara na anyay pagbabanta sa kanyang buhay, kalayaan at seguridad. Paliwanag ng Supreme Court, ang writ of amparo ay nakareserba lamang para sa mga biktima ng extrajudicial killings at enforced disappearances at kaparehong mga pagbabanta. Ayon sa korte, hindi ganito ang kasalukuyang sitwasyon ni Attorney Harry Roque. The court denied Roque's prayer for the writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. The scope of amparo is limited to extrajudicial killings and enforced disappearances or threats thereof, which are not present in this case. Samantala, pinasasagot naman ng korte ang Quad Committee sa hiling ni Roque na pagbawalan silang obligahin ang dating presidential spokesperson na dumalo sa kanilang mga pagdinig at magsumite ng mga hinihinging dokumento. Binawi na ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension na ipinataw sa 32 opisyal ng probinsya ng Bohol kaugnay ng issue sa isang resort na nakatayo sa paanan ng Chocolate Hills. Sa 25 pahinang desisyon ng Ombudsman, balik trabaho na ang 5 alkalde, ilang kapitan ng barangay at maging ang regional directors ng Department of Agriculture at Police Regional Office 7 at Tourism Officer ng Bilar, Bohol. Ayon sa Ombudsman, ang pagbawi sa suspensyon ay bahagi ng hustisya at patas na pag-iimbestiga sa issue kaugnay ng Consolidated Order na inilabas nila noong buwan ng Hulyo. Matatandaang noong buwan ng Mayo, sinuspinde rin ng Ombudsman si Bohol Governor Erico Aumentado at 68 pang opisyal kaugnay ng investigasyon sa pagtatayo ng mga estruktura sa gitna ng Chocolate Hills. Noong Agosto, naibalik sa pwesto si Aumentado matapos ding alisin ang suspensyon sa kanya ng Ombudsman. Hinatulang guilty sa paglabag sa anti-hazing law ang 10 miyembro ng fraternity na sangkot sa pagkamatay ng UST law student na si Acho Castillo sa isang hazing incident noong 2017. Panawagan naman ng pamilya na panagutin din ang mga opisyal ng universidad na anilay nagkaroon ng kapabayaan sa sinapit ni Acho. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Acho! I love you, Acho! Emosyonal ang mga magulang ng nasawing freshman law student ng University of Santo Tomas na si Horacio Acho Castillo III. Pagkalipas kasi ng 7 taong paghihintay ay nakamit na rin nila ang hustisya para sa kanilang anak. And now we are very happy that we have gotten our conviction. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. Napatunayan ng korte ang paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 8049 o Anti-Hazing Law of 1995. Kaya hinatulan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo ang mga salarin na sina Arvin Balag, Minwei Chan, Axel Monroe Hipe, Oliver Jan Audrey Onofre, Joshua Joriel Macabali, Ralph Trangia, Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Marcelino Bagtang Jr. at Daniel Hans Matthew Rodrigo. Pinagbabayad din ang mga ito ng halos 700,000 pesos na danyos o bayad pinsala sa pamilya ni Acho. This is justice for Acho and win for the prosecution po. So, thank you so much for all your support. Ayon sa mga magulang ni Acho, dapat managot ang universidad at panahon na para baguhin ang patakaran. Bilang pangalawang magulang, sila ang unang dapat mangalaga sa kanilang mga estudyante. At this point, I would like to say that I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing, and it's time to check your policies and your laws in the school. Sa pagbaba ng hatol laban sa mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity, anila kailangang may managot sa paaralan.
I think it's about time heads should roll in UST. I would like to reiterate again that the school, the university, the civil law department, the dean himself failed to protect our son. Setyembre noong 2017, nasawi si Castillo dahil sa tinamong injury matapos ang initiation sa Aegis Juris Fraternity. Dahil sa pagkasawi ni Castillo, nagtulak ito sa pamahalaan upang palawakin ang saklaw ng anti-hazing law at taasan ang parusang ipinapataw sa mga lalabag dito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap na kanina sa ipinatawag na pagdinig ng Land Transportation Office ang dalawang driver ng jeepney na naggitgitan sa Caloocan City at nag-viral sa social media. Ayon sa mga driver, nag-init umano ang kanilang ulo kaya ayaw pagbigyan ng isa't isa sa kalsada na nauwi sa road rage incident. Pinatawa na ng LTO ng 3 buwan na suspensyon ang lisensya ng mga ito sa pagmamaneho. Ito ang balita ni JP Nunez. Nagkasabay po kami ng abante kaya tumama po siya sa side mirror ko. Sa left side po ng vehicle. Parang wala na po ako naririnig doon kasi iniisip ko na po yung makagante. Kapwa nagpaliwanag sa Land Transportation Office ang dalawang jeepney driver na sangkot sa viral road rage incident sa Caloocan City kamakailan. Inilahad ng mga ito kung bakit sila nauwi sa gitgitan at banggaan kahit may sakay sila noon na mga pasahero. Kanina formal na humarap sa patawag na pagdinig ng LTO ang dalawang tsuper pati na ang kanilang mga operator. Si Joshua Galvez ang nagmamaneho ng jeep na nasa likuran ng isa pang jeep na 4 na beses na nambangga sa jeep na nasa kanyang harapan. Makikita sa video na bumaba ang kanyang mga pasahero. Yung araw na po yun tsaka yung oras na yun. Grabe po kasi yung traffic sa Barrow Road papunta pong Camarin. Tapos po, nagkantay po ako ng go nung nasa likuran kasi gawa po ng one way lang po yung kalsada. Bilang na ano ko siya, kapag driver din po siya ng jeep, ang alam ko lang, ang nasa isip ko po, pagbibigay niya po ako. Nung kumpiyansa na po akong pagbibigyan niya kasi pasok na po yung kalati ng mukha ng sasakyan ko eh. Kaya po, naisip ko na pwede na akong mabante. Nung nagkasagayan na po kami, kasi kala ko niya pagbibigyan niya po ako, pala hindi niya pa po para ako pagbibigyan. Hanggang sa nabasag po yung side mirror niya, parang na blanco po ako na parang sinasadya niya na magbanggaan kami. Doon po ako bumawi ng bangga ng 4 na beses sa kanya. Habang si Vincent Del Monte naman ang driver ng jeepney na binangga. Ayon sa mga driver, sobrang traffic umano noon sa Bagong Silang at ilang oras na silang nasa kalsada. Paras din po kami pagod sir eh. Nagpumilit lang po siyang pumasok sa linya ko. Tapos ako po, hindi po ako nakapagbigay. Dahil po gawa lang, ang tagal ko na rin po sa traffic. Naghihintay lang po ako ng umabante. So parang hindi po kami nagkaintindihan. Batay sa desisyon ng LTO matapos ang isinagawang pagdinig, simula ngayong araw, October 1, suspindido ng 70 araw o 3 buwan ang parehas na driver's license ng mga jeepney driver. Hindi po namin alam kung saan kami kukuha ng ibang diskarte para po matawid sa pang-araw-araw ng panggastos sir eh. Hindi ko rin po alam kung saan ako diskarte. Kung ganun po katagal yung suspension namin. Magsusumite ba ng formal na investigation report ang Intelligence and Investigation Division kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II? Sa Webes, posibleng madesisyonan kung mauuwi sa revocation ang driver's license ng parehas na driver ng jeep. Masakit sa aking puso na tanggalan ng lisensya ang ating mga driver kasi hanap buhay nila yan eh. Pero pag ganito naman, pag pasaway po sila, pagmamaneho po nila ay nakakasagabal sa iba, no? O malalagay sila sa alanganin, pati yung mga kalapit na sasakyan, no? Malagay sa disgrasya, hindi na natin pwede paubaya na walang penalty man lang. So the recommendation is revocation of license.
Paalala naman ng LTO sa mga public transport driver na mag-ingat ng husto lalo't nagsasakay sila ng mga commuter. Konting hinay-hinay, konting lamig ng ulo. Kasi pag kayo nahuli, ang daling mahuli kayo, social media lang, no? Meron ng ebidensya, ang laki ng purwisyo para sa iyo at iyong pamilya. Isipin mo, mawalan ka ng lisensya, hanap buhay. Anong papakain nyo sa pamilya nyo? So ngayon pa lang, sinasabi ko, pinapaalala ko sa ating mga driver, hindi ho worth it na makipagkarerahan kayo sa daan, no? Walang bahala kayo sa buhay ng ibang tao. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Back-to-back champion ang Senate Sentinels sa UNTV Cup Executive Face-Off Finals matapos itong tambakan ng 12 puntos ang AFP Cavaliers kagabi sa Araneta Coliseum. Paghahatian naman ng mga benepisyaryo ng Senate Sentinels ang 1 milyong pisong papremyo. Nagbabalik si JP Nunez. Nakapagtala ng kasaysayan kagabi ang Senate Sentinels bilang kauna-unahang team sa UNTV Cup Executive Face-Off na nakakuha ng 2 sunod na kampyonato. Matapos talunin ang PNP Responders noong 2023, pinataob naman ng Sentinels ngayong taon ang AFP Cavaliers. Sa score ng 74-62, wagi ang Senate Sentinels kontra AFP Cavaliers at nakuha nila ang back-to-back champion title ngayong taon. Senator Villanueva finally got it. Senator Angara got it. Big 3 sina Senator Bongo, Senator Joel Villanueva at former Senator Sani Angara sa pagkamada ng puntos para ungusan ang AFP Cavaliers. Ayon sa kanilang head coach, naging motivation ng grupo na masungkit ang back-to-back champion title. One game at a time tayo, kung sino yung kalaban natin, yun lang muna isipin natin. Kung sino yung kalaban, yun lang muna ang paghandaan natin. Siyempre, hindi natin maalis nung natapos yung elimination. Nandun na yung, 2 game o 3 game na lang kasi twice to beat kami, di ba? Mukhang masusungkit natin yung back-to-back. Kung pagpupursige tayo, yun yung maging tama. Yun ang naging motivation ng mga players na 2 game na lang. Wala na muna yung sakit ng katawan na yan. I think may konti kaming advantage sa speed. I think tsaka yung very good ang AFP. I think may konting injuries din sila. So but not to take away from sa victory namin. I think we played a very good game at tsaka yung bola umiikot. So maganda yung game plan ni coach. So I think nag-deliver din yung mga players namin. I just had a meniscal tear, bone spur surgery. I'm not supposed to be playing. I still need 2 weeks of rehabilitation before I could play. But I couldn't let pass this ball game na yung last game namin ni Senator Sani. Sabi ko kahit naka-cane ako, maglalaro ako just for Sen Sani and for the rest of the team. It's sweeter the second time around. Ang sarap po ng pakiramdam. Tribute po namin ito kay Senator Sani Angara. It's his last game na po sa Senate Sentinels ngayong 2024 dahil full-fledged na po siya na DepEd Secretary. Ayon naman sa coach ng AFP Cavaliers na si Jeffrey Kembao, kinulang sila sa depensa. Sa defense talaga. So kinakapos kami, although yung mga bigs kasi namin, lahat sila may mga nararamdaman. No? So hindi sila makatakbo hindi sila makasprint kasi nga may masakit yung mga tuhod. So yung baba ng tao namin, lagi silang lamang. Yung transition offense sila, hindi namin masabayan. Nag-uwi ang Senate Sentinels ng 1 million pesos na paghahatian naman ng 3 nilang benepisyaryo. Ito ang cancer funds na tumutulong sa pagpapagamot ng mga pasyenteng may cancer.
Kite Foundation Incorporated na tumutulong naman sa gastusin sa pagpapagamot ng mga batang may sakit, at Tahanang Walang Hagdanan Incorporated na nagbibigay kabuhayan sa mga individual na may kapansanan. Magsisilbing po itong tulong para sa pambayad po ng mga bata sa kanila pong mga hospital expenses, transportation at iba pa po. Actually, pang ilang taon na rin po ito na naging beneficiary kami ng Senate sa kanilang paggawa ng sports na ganito, pero may kaakibat na charity. Ang ganda pong ang gandang idea. Napakaganda kasi ang dami niyang natutulungan. Samantala, tatanggap naman ng 500,000 pesos ang benepisyaryo ng AFP Cavaliers na Camp General Emilio Aguinaldo Station Hospital na nagbibigay ng libreng gamutan sa mga kasamahan nilang sundalo. So kailangan nating malunasan to at mabantayan ng mga kasundaluhan para hindi ho sila lumala at magkaroon ng komplikasyon. Doon mapupunta ang mga benepisyo na makukuha namin sa pag-improve ng aming mga equipment saka ng aming infrastructure para magampanan namin ang pagbabantay sa kalusugan ng ating mga kasundaluhan. Samantala, nakatanggap ng 250,000 pesos ang kapisanan ng mga manggagawa ng GSIS mula sa GSIS Furies na nakatungtong sa 3rd place. 200,000 pesos naman sa Malacanang Employees Cooperative Incorporated na benepisyaryo ng OP Executives na nakuha ang 4th place. Tatanggap naman ng 100,000 pesos ang mga benepisyaryo ng Office of the Ombudsman, Judiciary Magis, SSS at COMELEC. Samantala, nakapaglingkod ang public service booth ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa higit 50 individual na may tanong ukol sa status ng kanilang mga membership at pag-avail ng mga benepisyo ng gobyerno. Sa speech ni Kuya Daniel Razon na siyang nagpasimula ng UNTV Cup noong 2013, pinasalamatan nito ang lahat ng mga manlalaro at katuwang para maisagawa ang Liga ng mga Public Servants. Gayun din ang Members Church of God International o MCGI na pangunahing sumusuporta sa advokasya na maabot ang mga nangangailangan. Salamat po ng marami sa loob ng 11 taon na kayo po ay nakasama namin at higit sa lahat ang suporta po ng members ng Church of God International na patuloy naman po na sumusuporta sa UNTV Cup para sa isang maliit na paraan ay makarating ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa-tao sa pamamagitan ng ganito pong larangan. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Hinggil po sa COC filing na ginaganap nga po dito sa Manila Hotel. Ayon po kay Joseph John Robles, sabi niya, okay yung innovation ng COMELEC na ipopost nila lahat ng official COC. Na naman, transparency yun. Yan. Sa parehas din na issue, sabi ni Edgardo Balmores, dapat may criteria sa lain ng mga kumakandidato tingnan ng edukasyon. May good moral character ba? At higit sa lahat, kapag may criminal record, na wag nang payagang lumahok sa halalan. At happy watching po kila Richard Alfredo Cabalfin from Binalbagan, Negros Occidental. Gayon din po kay Rolly Aboy TV mula naman po sa Quezon City. At salamat din po at shout out kina Ginaline Bragasin, kay Jean Diaz at Erdi Dimasakat. Gayon din kina Leti Corsega, Arman Acosta at Hemsley Bernal. At sa ating po mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button.
Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 16 at 8 na nagsasabi, maigi ang kaunti na may katuwiran kaysa malalaking pakinabang na walang kaganapan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.